Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit. Happy Sunday sa iyo, kaagapay! It's another brand new day at sama-sama tayong magkwentuhan dito sa paborito nyong programa kung saan may kwentuang hit. Ito ang Legit! Dito lang yan sa paborito nyong AM station sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Hello po sa inyo, ako po si Arwel Mendoza. Of course, kasama niyo sa companion, Disley. Ako po si Kael Garcia. Kami po ang inyong magiging kasama at this very moment para pag-usapan at pagkwentuhan ang iba't ibang issues, concerns, hanash ng mga kabataan. Ikaw man ay Gen Z, millennial, o kahit na adult pero young at heart pa rin. Ayun. Siyempre, ang goal natin dito sa Legit makapagbigay ng inspirasyon sa ating mga listeners na maging isang legit at responsableng citizen at leader in the future. So sit back and relax, magkape o uminom ng inyong paboritong drinks katulad nito. So cheers tayo. Cheers! Ayan. At samahan niyo po kami for today's episode. Of course, maliban sa radyo, sumasabay na rin tayo sa technology. Hindi tayo napag-iiwanan. Oo naman. Diba? Pwede mo rin kaming mapakinggan at mapanood. Bisitahin lamang po ang aming social media channels na 702 DZAS FEBC Radio TV sa Facebook at YouTube. Oo, and Kael, aside from that, meron din tayong mobile app. Yes. Meron tayong mobile live streaming. Ito yung FEBC PH stream na libreng-libre yung madadownload sa Google Play Store at Apple App Store. And maliban sa DZAS, through this app, mapapakinggan nyo po ang iba't ibang regional stations natin dito sa FEBC. From Luzon, Visayas, to Mindanao, anywhere, anytime. Talagang all over the world tayo, no? Talaga naman. Oo, kaya naman kaunting lambing sa'yo, kaagapay, na huwag mong kalimutan na i-like, follow, share, and subscribe ang anumang social media channels ng inyong DZAS para po mas lumawak pa ang ating pag-abot, lalo na po sa mga kabataan. At hindi lang basta sa social media or sa mga mobile app, pwede rin po tayo masubaybayan sa Signal Cable Channel 185. Grabe, TV na rin tayo. Kaway-kaway nga tayo sa ating mga Sana pogi rin tayo sa TV. Ayan, hello po sa inyo. Oo nga, alam mo, Kael, lagi akong excited tuwing Sunday kasi meron tayong ganitong programa na kung saan talagang chillax lang ang kwentuhan. At the same time, makakapagbigay din tayo ng inspirasyon at encouragement din sa ating mga kabataang tagapakinig. Pero bago ang lahat, hindi to pwedeng mawala Magkumustahan muna tayo. Yan talaga yung mahalagang part. Diba? Katulad nga ng mga nakaraang topics natin, diba? Napakasarap pakinggan kapag merong isang tao na nangamusta sa'yo. Correct. Kaya dahil dyan, kamusta ka, bro? Nitong nagdaang mga araw. Pero alam mo, thankful ako kasama kita. Wow! For the kilig. For the bola. Pero alam mo, thankful ako sa opportunity nga na binibigay sa atin ng station na eto, maging part tayo ng programang pangkabataan. Siyempre, itong programang to ay para sa kabataan at gawa natin ng mismong mga kabataan. And alam mo ba, Kuya Aro, na siyempre, hindi mawawala yung struggles. Siyempre, nasa mundo tayo, nasa fallen nature tayo, magkakasala, madadapa. Pero nandun yung reminder ng Lord na hang on, keep on, dahil sa anumang suliranin, hindi niya tayo pababayaan o iiwan. Ikaw naman, kamusta ka? Totoo yan, agree ako dyan. Ako, okay na okay ako dahil though katulad mo, busy tayo sa mga trabaho natin. Pero naitatawid natin, syempre, tulong din ng ating Panginoon. And nakakatuwa rin kasi kapag weekend, talagang nilulook forward ko yan. Aside dun sa meron tayong legit na programa, meron din tayong opportunity to rest. Oo, makapag-chillax, makapanood ng movie, makatulog, or makapunta somewhere, lalo na sa mga paborito kong coffee shops. Oo, talagang sama mo nga ako minsan. Sige,
sige. Kayo rin na mga kaagapay. PM nyo kami. Tara, punta tayo sa... o baka meron kayong alam na coffee shop near you eh. Baka pwede natin puntahan. Tapos... Yayain nyo kami. Magkape naman tayo minsan. Pakape naman kayo. Kaya pa melty. Sama mo ng burger. Oo. Dahil yun nga mga kaagapay, dito nga si Legit, pag-uusapan natin ng iba't ibang mga concerns natin mga kabataan. Alam nyo, at alam mo rin, Kael, napakarami talaga nating concern. No? Dami nating mga hanash sa life. Pero, bago tayo magsimula sa ating interesting na kwentuhan for today, gusto ko munang itanong, Kael, ilan kayong magkakapatid? Dalawa kami Dalawa. ngayon. Panganay ka? Bunso ako. Bunso. Kaya maligalig. Ganun ba yung pagbunso? Sabi nila yung pagbunso daw maligalig. Talaga. And, ikaw ba? Hindi, gusto ko pa itanong, Kael, ilang years yung gap nyo? Actually, 1 year lang, kaya walang masyadong difference. Okay. And kamusta naman yung dynamics nyo bilang magkapatid? Syempre, alam mo naman, pag magkapatid, hindi yung away-bate, mga ganyan, asot-pusa. Sino madalas mang-away? Off the record na lang. Ba't pa natin sasabihin dito? Baka mapahamak ako. Ayun. Kami, dalawa lang din kami magkapatid. Pero kung ikaw bunso, ako panganay. Yun. Ano naman dynamics niya magkapatid? Katulad nyo rin, nangaaway. Ikaw pala yung nangaaway. Ako pala yung nangaaway, no? Joke lang. Alam niya ng kapatid ko, shout out sa aking kapatid na si Risa. 8 years ang gap namin. Wow. Diba? Napakalayo. Pero I treat her as my baby girl. Baby sister. Oo. Talaga namang hindi mawawala, diba? Yung away sa magkakapatid, away-bate, minsan nag-aharutan kayo, nagliligaligan kayo, or nagkukulitan kayo. Pero, eto, na-curious ako bigla. Ano naman kaya ang pakiramdam kapag meron kang kapatid na sabihin natin hindi mo kadugo or adopted or fostered ang iyong kapatid? Oo nga, no? Ano kayang pakiramdam ng ganun? Ayun yung aalamin natin. Ayan, oo. Kaya naman, ito na, Kael, balita ko. Meron ka daw tinawagan Oo nga eh. Actually, bago ko siya tawagan, yung magulang muna kinausap ko eh. Nagpaalam muna ako sa magulang. Humingi ng permission. Oo, pero alam mo na, thankful ako kasi yung minister nila, talagang napakaganda. And hindi nila sinasarili. Sinishare din nila sa broadcast nila. Nice. Kasi bahagi yung family nila ng programs natin dito sa DZAS. Aba, i-reveal mo na ba kung sino? Oo, i-reveal na natin. Kaya without further ado, para malaman natin at maunawan, kamusta nga ba yung dynamic ng pagkakaroon ng adopted sibling, lalo na yung pagkakaroon ng mga foster sibling, mga kids, 'di ba? So, makakasama po natin ng isang kabataan. Ito, 23-year-old, kaya Gen Z to. So, ayan. Graduated with a degree sa Bachelor of Arts in Theology sa International Baptist Theological College. At ngayon nga, siya ay values teacher and assistant guidance counselor sa International Baptist College. So let us all welcome Kuya Andrew Tika. Woo! Hi Andrew, welcome to the program. Hello. Yan. It's my pleasure to be here. Yun, bago ang lahat, baka gusto mo mag-shoutout sa family and friends mo. Shoutout dun sa parents ko. Kay Ma'am Isa and Pastor James. Nood kayo every Tuesday. Family Matters. Yan, sila yung nag-host dito din sa 702 DZAS. Gusto ko mag-shoutout sa Afterglow staff, sa aming youth, sa youth ng church namin, sa aking siblings. Napakaraming siblings. Mamaya. And then, shoutout sa aking Tough Guys family, sa team. Miss you guys. Sana makapag-train soon. And syempre, sa aking mga estudyante at aking napakagandang girlfriend na sa atin. Sana bigla all. Kaya naman pala, siya naman pala ang anak nila Pastor James at Ate Is. At kitang-kita naman ang kakisigan, ang kagwapuhan. Ang bunga, di ba? Oo, talaga namang shout out sa ating Team Tika na sina Pastor James and Ate Isa. So, ito na nga, Andrew, talagang, ito yung topic natin very relevant sa panahong ito. So, pwede mo ba kaming kwentuhan? Alam ko na kukwento na ito nila Ate Isa, pero sa kabatiran or kaalaman ng ating mga kapwa kabataan, paano ba nabuo yung concept or desire ng family nyo na mag-adopt? Okay, so sa amin kasi sa church namin, growing up talaga, especially being in ministry, lumaki na, syempre bilang anak ng pastor. Sa church namin, hindi na foreign sa akin yung idea of taking care of other people kasi yung mga Bible school students po,
doon talaga sila nakadorm sa church, no? So tapos kadalasan they pupunta sa house namin. So growing up, sanay na ako na kasama yung mga other people na hindi ko naman talaga blood relatives and actually taking care of them and being with them. Pero specifically sa family namin, nag-start yung adoption story namin dun po sa mga hindi nakakaalam was a winter camp sa sa church namin na merong isang institution na na-invite with ilang group of kids, and then merong isang bata doon na sunod kay mommy, which is yung brother ko si Charlie, no, and from that time nag-start na mag-pray si mommy. Hindi niya pa sinasabi sa amin, no, so nag-start siya mag-pray and then inopen up niya kay daddy, and then I remember there was this one time na after namin mag-dinner, sabi ni mommy magstay daw lahat muna sa table. And then sinabi niya nga sa amin na she's been praying about this kid, no, specifically na maging part ng family namin. So sinabi niya sa amin, syempre yun yung pinag-pray niya, pero sinabi niya rin sa amin na kami din personally isik namin si God with regards dun sa pag-adopt kay Charlie and eventually kay Ernie. Okay. Pero sa inyong pamilya, ilan kayong magkakapatid biologically? So biologically po, we are 6. So si ate ko, ako, and then the rest of my other siblings, and then 2 adopted, si Charlie, and then syempre si Ernie. And yun nga, Kael, no, katulad nung shinare ni Andrew, nung nalaman nyo na ito nga, ang parents mo ay plano na mag-adopt or mag-foster ng mga kabataan, ikaw mismo, ano yung naging initial reaction mo nung dumating na sila sa inyong tahanan? Sa akin, hindi naman, syempre may adjustment, kasi every time naman na may nangyaring ganun, there's always an adjustment. Pero sa akin, initial reaction really was the moment na sinabi pa lang nila, kagaya nga nung sinabi namin nung nag-episode kami sa Family Matters, go! Sabi ko, tara! Sabi ko, bakit hindi? No, pero syempre, kahit gaano kami ka-excited, mahalaga pa rin na syempre isik namin si God regarding that. So, nag-pray pa rin, nag-seek pa rin kay God. Pero initial reaction ko was, go! Tara! Sunduin na natin sila. Sunduin na natin yung dalawa. Na-excite ka ba? Na-excite ako talaga. Okay. Really. Kasi, growing up na marami akong kapatid, hindi din ako sanay sa tahimik na bahay. Gusto ko yung marami. Gusto mo magulo, maingay. Maingay. So, ayun, excited and happy. So, nabanggit mo, Andrew, na excited ka, masaya ka, pero sila, nung dumating na sa inyo, kamusta yung reaction nila? Kamusta yung feeling nila na makasama kayo? Siyempre sila, coming from an institution na, naging big adjustment din sa kanila. Actually, kagabi, before kami matulog, usually kasi kami magkakapatid po, lalo na yung boys, kasi kaming bigger boys, from ako hanggang doon sa tatlo pa kami, si Charlie and then yung other 2 brothers ko, na medyo older na, sa isang room kami, hindi talaga kami naghihiwa-hiwalay. Kumakain kami kagabi, sabi ko, Charlie, anong reaction mo nung, or anong feeling nung una kang nagpunta sa bahay? Sabi niya, naninibago daw. Kasi, though lumakas siya in an institution with other people and with other kids around him, parang yun pa lang yung unang sense or grasp niya ng idea ng family. So it was a big adjustment for him. Medyo nagkaroon siya ng mga adjustment. So nung una sobrang nakakapanibago daw, pero syempre eventually may adjustment talaga sa pagsisimula And dito nga sa ating pinagkikwentuhan about this topic, sa tingin mo ba ito isa to sa mga laging issue nating mga kabataan, yung term na favoritism. Sa inyo ba, in your case, sa inyong pamilya, tingin mo ba, dumating din ba sa ganitong punto na you felt na parang merong favoritism? Parang dumating ka ba sa point na parang pakiramdam mo hindi naging sabihin natin hindi naging pantay or nagkaroon ng favoritism between you na biological daughters and son and yun nga sa adopted sibling? Well, when it comes to my my parents, I know that they really tried their best na to treat us ng
ng pantay-pantay. So, ako personally, wala pong halong pagtatago. Personally, hindi ko na feel na yung parents ko, they would treat one over the other. Pero ako, may times na I would place more favor sa mga adopted siblings. In a sense na in a sense na hindi po ako nagtataas ng buhok or anything, pero in the sense na when it comes na kapag kunyari may arguments or may hindi pagkakaintindihan, I try to understand them more or to give more favor sa kanila kasi knowing how they grew up and in the institution na they grew up in, alam ko na hindi sila pinalaki kagaya kung paano kami pinalaki. And nag-a-adjust pa sila dun sa family. So, may mga times na guilty ako na I would mas iintindihin ko sila or mas magpapakita ko ng favor sa kanila. Not just materially pero sa pag-show ng understanding and compassion. And pagdating sa ganun, dahil nga nabanggit mo na yung conflicts, 'di ba? Hindi naman talaga nawawala yan sa magkakapatid. Sina parents mo, sina Pastor James and Ate Isa, ano yung laging ini-impart sa inyo na wisdom or madalas na i-advise sa inyo when it comes sa conflict, lalo na kapag naka-encounter kayo or nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan sometimes ng iyong adopted sibling? Well, usually kasi kapag every time there's conflict sa house, when it comes to biological and adopted alike, they always ask muna kami, ano bang nangyari? How did this happen? Why did this happen? Para they get the idea of what's happening. And then when it comes to kunyari conflict between biological and adopted, ayun talaga na they would remind us na hindi naman in a sense na konsentihin kung pag may pagkakamali, pero na they try to remind us na tandaan mo yung values na pinalaki kayo, hindi ganon sa kung paano sila pinalaki. So it will take time na na intindihin nila or kayo nga na lumaki na sa gantong klaseng setup, sa gantong klaseng set of values. May times na you guys slip up. What more pa kaya sila? So it's more on the aspect na you should learn to show compassion and be understanding dun sa mga tao na hindi mo kagaya lumaki. So ayun, yun talaga yung palaging nire-remind nila sa amin. Andrew, I agree with you kasi nga within the family hindi maiiwasan ng conflict, and these adopted siblings na meron ka, galing din sila sa conflict situations. Sa tingin mo, why there is a need na ilabas sila sa facility, sa institution, and magkaroon ng family na maituturing? Sa akin, I believe na everyone deserves na magkaroon sila nung sense of family. Na there's someone who will take care of them, guide them, gagabayan sila, no? For me, it's important, not just, especially sa mga sa mga Kristiyano and for the church, no? Na I believe na, and we can find naman this in the book of James, na sinabi ng Panginoon na we are to take care of the widows and the orphans. It's important, kaya kaya din po andun yung kumbaga yung puso ko personally, not because sinasaksak sa amin ng mga magulang namin yun or sinasabi na kailangan ganito, pero nakita ko personally yung need kasi if we will see them as mga buhay na walang naggagabay, andun yung need for a family. Hindi lang natin pwede basta pabayaan yung mga batang ito in an institution. Though syempre nagpapasalamat tayo sa mga institution na nag-aalaga sa kanila, nag-care for them, sa mga tao na andun. Iba yung meron kang family na people na you really call your family. Iba yung ganun eh. And Andrew, dahil nga kanina napag-usapan natin, nabagit mo nga na yung adjustment andun, lalo na nung dumating na yung iyong adopted siblings. Gusto namin itanong sa'yo, Andrew, paano nyo naman pinaparamdam, kayong magkakapatid biologically, paano nyo naman pinaparamdam sa inyong mga adopted siblings na hindi sila iba sa inyo? Na they are belong, na parte ka ng pamilya namin? Naalala ko nung time na kinakausap kami ng lawyer ata yun regarding sa adoption nila, na
sabi niya, ngayon na-i-adapt nyo na sila. Parang totoong kapatid yun na talaga sila, hindi nyo na sila pwede itrato ng iba. Tapos nagkatingin na kami ng ate ko. Sabi ko, parang wala naman akong na-remember na time na we tried to treat them differently, na parang, ito kayo, tas kayo yung adopted siblings, tas kami yung biological siblings. Kasi when you understand your purpose and bakit ka tinawag ng Panginoon dun sa bagay na yun, hindi pagmamahal mo yung ibabahagi mo, pero yung pagmamahal ng Panginoon na nagfo-flow through you, you will learn to understand that ikaw ay vessel lamang ng pagmamahal ng Panginoon. And when that is your mindset, na you don't do things because kasi ito ako, gagawin ko yung but you understand na the things that you're doing, you know that God called you to do that, and you understand na that is what God is asking of you, then yung pagmamahal niya yung naturally mag-overflow sa'yo. Kaya andun yung pagmamahal na hindi mo ibubukod yung tao. And eto, meron bang dumating na punto sa inyong magkakapatid? Kasi 'di ba, laging laman ng asaran na, ampun ka lang, ampun, ganyan, yung mga ganong pang-aasar, pambubuli sa mga sabihin natin sa inyong adopted sibling. Meron bang kayong ganong na-encounter, and paano nyo pinoprotektahan naman ang inyong kapatid kapag may ganong kayong encounter na encounter? Ayan. Sa amin po, asaran, sobrang common. Pero yung asaran na na ampon ka kasi ganito ganyan. Never nagkaroon ng ng ganon na instance doon sa bahay namin, because that comes with the thought na never mong iniisip na yung tao ay ampon ka lang. So kapag hindi ganon yung mindset mo, then hindi naman siya papasok sa'yo. Pero yung asaran, araw-araw, lalo na sa mga boys, kasi boys sabi ko nga, nung kumakain kami 2 nights ago, basta nag-aasaran sa table, kasi madaldal kami. Kasi yung setup ng table namin, si mommy, si daddy, yung younger boys, tapos kaming older boys sa dulo, and then nag-aasaran na. Tapos si Franklin, yung isang brother ko, siya yung palagi naming inaasar. Tapos sabi nung isang brother, palagi lang natin tayo inaasar. Sabi ko, magulat kayo kung may araw na dumating sa bahay na to na hindi tayo nag-aasar. Yun yung namin ng affection sa isa't isa. Na pinagtitripan namin yung isa't isa. So, yun yung expression nila. Kumbaga paglalambing lang yun. It's either naghaharutan kami o nag-aasaran kami. Yun lang yan. Oo. Tsaka kuya Aro, ramdam ko kay Andrew yung genuine na pagmamahal. Not only sa biological, pero parang mas pabor nga dun sa yun nga, sabi nga niya oo. So, eto Andrew, kasi dumating na si Charlie at saka si Ernie. Kamusta yung pakikisalamuhan nyo sa kanila? At syempre, may pinagdaanan din itong magkapatid na ito and sa family nyo. Pwede ba bang i-share sa amin? Well, nung una, kasi kaming boys, bago nagkaroon ng separate rooms, iisang room lang kami. So, lahat there's 5 biological boys, si Charlie tsaka si Ernie. Magkakasama kami sa isang kwarto. So, nung unang ginawa namin pagdating nila sa bahay, ay nag-basketball agad kami. So, nagkayaan na mag-basketball, ganyan. Kasi sa institution nila may basketball court. So, pag napupunta mo dun dati, naglalaro na kami. So, as we started to do things, slowly but surely, yung bond na form. Kung paano pag nakikipagkilala ka sa mga pero with the idea na itong taon to, kapatid mo to. So, slowly, nag-grow yung bond namin. We got into their habits. Ano ba yung palagi mong ginagawa? And then eventually, nung nahanap namin yung common ground, nag-spend kami ng time doon and na-build yung relationship namin with each other. And itong sina Charlie and Ernie, they're boys, diba? Yes. Naging close din ba sila sa inyong eldest na si ate? Opo. Okay. Sobrang yun. Si ate kasi, siya dahil nga panganay siya at malayo yung age gap niya sa amin lahat. Kasi from me to my sister, si ate, 5 years agad. Tas ako, susunod sa akin, 5 years. Tas after sila, sunod-sunod na sila. So, si ate, siya talaga yung kumbaga,
takbuhan ng lahat. Pag may problema, pag may kailangan, pag kailangan ng pera. Daw palagi naman si ate lang talaga, ate, may lalo na pag sa school, ate may barya ka. Lahat ng kapatid ko, saan niya pupunta? So, kumbaga si ate, lahat kami talaga, malapit kay ate. Ay, maganda, di ba? Na bilang eldest, panganay, tas babae pa, di ba? Yung napaparamdam na talagang andun yung concern, talagang siya yung nilalapitan. Katulad ng mga pangihingi ng barya. Oo, nakakatuwa yan. Oo. Tsaka curious din ako, Kael. Gusto ko rin kasing malaman, pagdating naman sa pagdidisiplina ng inyong parents, may masasabi mo ba na merong difference paano nila disiplinahin ang kanilang biological na mga anak at itong inyong adopted siblings? Or just the same? Yung general na discipline, like, syempre, what's right and wrong, what do you do? No, iisa lang. Pero siguro when it comes to the approach, kung paano nila kami dinidiscipline, may differences dahil different nga kami ng kanalakihan. When it comes to the approach, though yung concept o yung standard ng right and wrong, hindi nila binabago. Pero kung paano nila i-approach or i-explain, kahit naman din sa aming biological siblings, different. Kasi dahil kilala nila kami and paano kami mag-react, alam nila paano i-explain sa amin. So from person to person, different styles nila kami dinidiscipline. Iba-iba palang approach. So ito, Andrew, kasi nga sa family, hindi may iwasan ng challenges. And one of the challenges na kinaharap ng family nyo is yung pagkawala ni Ernie. So pwede bang ibahagi sa ating mga listeners and viewers, paano yung naging season ng buhay nyo nung nagkasakit hanggang sa tuluyan ng nawala? Paano yung acceptance din? Yung part na yun, it was a struggle kasi I remember bago namin nalaman na magkasakit si Ernie, nasa Bulacan kami. So family vacation. Tapos sabi niya lang na parang nahihilo siya or tapos nagising siya ng madaling araw, suka siya ng suka sa pastabo sa mga kumakain. Suka siya ng suka sa tabi ng higaan niya. Tapos sabi ni Daddy, i-grip mo nga yung kamay ko. Tapos nag-grip siya. Sabi ni Daddy, pinakamalakas mo na yan. Sabi niya, oo daw. Pero yung grip niya kay Daddy, sobrang hina lang. Tapos hindi nila ma-figure out. Kala namin, nauseous lang siya or what. Tinakbo siya sa ER when nag-church kami ng Sunday doon sa isang satellite church namin. After, hindi na kami nag-lunch. Dumiretso na sa ER. Tinakbo. Tapos buwan na namin siya hindi nakita. Kasi, diretso na siya sa and during that time pandemic pa, so hindi ka pwede mag-visit. Mahigpit talaga that time. So isang lang, so ang tagal namin hindi nakita silang dalawa ni Mommy kasi nag-scan na agad sa brain and then nakita na may bukols, bilang all of the sudden sabihin sa amin may tumor yung kapatid mo sa utak, tas inoperable. So malaman namin cancer. Parang trail of, kumbaga sa pananaw ng mundo, parang sunod-sunod na kamalasan. No? Ako personally, during that time, kahit ako si Andrew na Bible school student during that time, na youth leader, na parang na-wash away lahat yun Naging si lang ako, Andrew na maraming tanong at galit sa Diyos. Kasi feeling ko, ang palagi kong sinasabi nun, God, sobrang unfair mo naman. Una, yung process ng adoption nila, nahihirapan kami kasi nagkaroon kami ng ilang struggles bago namin namatay si Ernie, hindi namin siya hindi natapos yung adoption process niya. So parang sabi ko, Lord, dinala mo kami dito sa lugar na to. Sabi mo, ito yung gawin namin. Tapos ngayon, kukunin mo yung kapatid ko. So sa akin, dun yung struggle ko. Na sabi ko, Lord, you led us to this place. Alam namin 100% na you told us to do this. Tapos biglang, bakit all of the sudden? Sabi mo, sa salita mo, hindi ka nagbabago. So, naiintindihan ko naman yun. Pero bakit ngayon, all of the sudden, bigla mong parang babanggain yun. Tapos kukunin mo yung kapatid ko. Sabi ko, Lord, ano ba talagang gusto mo? Ang dami kong tanong. And then, syempre, nung nalaman po namin nagkasakit si Ernie was November. Okay. Tapos January, wala na siya. So, ganun kabilis. Sabi ko, ng time span.
nung time na nawala si Ernie, sabi ko, God, hindi ko maintindihan. So lang, God, I don't understand why. I don't understand what you're doing. At bakit mo ginagawa to? Naglilingkod naman kami sa'yo. Yun yung mga tanong, naglilingkod naman kami. Sinunod naman namin kung ano yung gusto mo. Bakit all of the sudden, bigla mong kukunin yung kapatid ko? Ang gusto lang naman namin is maparamdam yung family sa kanya. Yung love. And by that time, they've only been with us for 5 years. Sabi ko, God, nawala si Ernie 15. So, 10 years ng buhay sa institution siya. Tapos, 15, turning 16, kukunin mo na siya sa amin. Hindi pa nga siya lumalaki fully, hindi pa nga nababawi yung 10 taon na nasa institution siya. Yeah. Tapos, ganun yung gagawin mo. And until now, there are still questions in my mind. And I don't have the full answers. Pero, sabi nga nung song na it always reminds me of yung faithfulness ni God. Sabi niya, you know better than I. Amen. You know the way. You know the way. Yeah. I've let go the need to know why. Sabi ko, okay God, sabi ko, if this is all part of your process, then I'll stop asking why. Instead, I'll just choose to trust you and kung ano yung plano mo para sa akin, kasi you know better than I. Before these things ever happened, you already know. Yes. So ang prayer ko na lang from that time on till today is, God, help me trust you. Yeah. Trust na you know what's best for me. Instead of asking why, help me how. How do I trust you more? How do I seek you more? And that became yung, kumbaga, yung awit ng buhay ko. Alam mo, Kael, as we listen sa sinishare sa atin ni Andrew, kitang-kita natin kung gaano niya kamahal ang kanyang adopted sibling. Yung pagkawala ni Ernie, hindi siya maliit na bagay for them eh. It's a big loss sa pamilya. And ngayon, hanggang ngayon, kitang-kita natin kung gaano kasakit ito kay Andrew na mawalan ng isang adopted sibling. Adopted yun pero kung paano niya itrato ang kanyang kapatid, talagang parang tunay niya ng kadugo talaga. Kitang-kita natin yung love na meron siya at yung buong pamilyang tika dito sa kanilang kapatid na si Ernie. Hay, grabe, no? Grabe. Kayo, kaagapay, kamusta kayo? Kaya pa ba? Dahil dyan, siguro mag-break muna tayo. Hinga muna tayo. Oo, hinga muna tayo. Dahil it's time to process muna itong mga pinag-usapan natin. And we hope as we talk right now, as we speak right now, sana marami po kayong mga insights, na marami kayong mga takeaways na natututunan. Hindi pa po tayo tapos, mga kaagapay. Magbe-break lang po tayo for a while, and sa ating pagbabalik, makakasama pa rin natin si Andrew. So stay tuned dito sa programa na kung saan ang kwentuhan ay hit legit. We'll be right back. Agapay, muli po nagbabalik ang inyong Agapay ng Sambayanan over 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay active member ng KBP, yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito pa rin po ang kwentuang may hit, ito ang Legit! Ako po si Kael Garcia. At ako naman po si Arwel Mendoza, and we're down to the last part of our program. Pero kasama pa rin po natin ang ating special guest na si Andrew. Ayun. Oo. Kung kanina medyo heartfelt Heartfelt ang talaga ating yun. kwentuhan. Damang-dama yun. Oo, talagang sana nakapagproseso na rin po kayo ng inyong mga napakinggan, and sana marami po kayong natututunan. Saka hopefully during our break, kumuha na sila ng merienda nila. Oo nga. Para, di ba? Mas enjoy yung snacks. pakikinig. Oo. So Andrew, ito sa ating last part. Syempre, ito kanina may yung sinabi mo yung talagang napaka-heartfelt nun kung paano yung naging proseso, yung journey nyo during sa pagkawala ni Ernie. So, eto ba, yung society kasi natin ngayon, meron silang stigma. Kapag ampon, kahit ka sa mga teleseries, sa mga drama, di ba? Talaga may mga label. So, ikaw, paano mo i-encourage ang ating viewers, lalo na yung may
family na mayroong adopted child na i-break ang ganitong stigma? Sa akin, nakuha ko to sa, sa isang student ko, no, from one of the most unlikely sources. Grade 4 siya. Adopted child din siya. Kasama namin sa adoptive group. No, it's the understanding na una, hindi kahihiyan na i-recognize na adopted ka. No, palagi, instead of looking at it at a negative light, it's actually a positive thing kasi you're now belonging to a family. So it's a happy thing. Sabi nung isang student ko kasi nagpapakilala yung isang teacher niya. Tapos sabi niya, I am Teacher Edward yun. I'm Teacher Edward, the son of Pastor Edward. Tapos sabi niya, are you the son by birth or by adoption? Tapos genuine yung sinabi kasi adoption child siya eh. Tapos sinabi niya, sabi by birth. Sabi niya, okay kasi ako I'm son by adoption. Tapos proud siya. Confident siya na sabihin na adopted child siya. Kasi alam niya na yung adoption na yun, kasi Christian family din sila, kung paano yung story, how God orchestrated everything and how God's timing is, So, receive mo, kahit sa grade 4 na estudyante, no? Si God nga, ginamit yung mga bata sa Bible para matuto tayo. Yes. Bakit hindi sa ngayon, di ba? So, it's breaking the negative idea na, ampun ka lang. Hindi, ampun ako. I'm proud na, na this is my story kung paanong si God nag-orchestrate siya and now I'm belonging to a family. Oo. And kaya naman talaga nagkakaroon ng confidence yung mga fostered and adopted dahil naramdaman nila na meron silang pamilya na kahit ganun ang kanilang status na naparamdam sa kanila. Naparamdam na they are belong, they are loved, and they have this kind of family na magsasabi na kahit adopted ka, mahal ka namin. And yun nga yung patuloy na ginagawa ng Tika family. Kaya we praise God sa buhay po nila Pastor James and Ate Isa na patuloy na nagsusulong at advocate po ng adoption and foster care. At saka alam mo Kuya Aru, it's really important sa mga adopted child to have an environment na safe place nila, na hindi sila magiging iba, kundi tatanggapin sila whatever their history, ano yung background nila. So, eto sa school pa nga lang ninyo talagang pinapakita nyo na yung ganitong klaseng environment, and hopefully sa mga kaagapay natin na may desire na mag-adapt, sana maging ganito rin yung kanilang desire ng puso nila. And dahil nga, speaking of desire, ikaw naman Andrew, sa ating mga kaagapay, ano naman yung mensahe mo if there are parents or family na meron ding kagustuhan na magkaroon ng adopted na anak or gusto nila mag-foster care? So para sa mga kaagapay po natin na na specifically kayo tinatawag kayo ng Panginoon na mag-adopt, not just to take care of foster kids, but to really adopt, and you have your questions, you have your fears, your doubts, pwedeng financially, pwedeng emotionally, pwedeng for whatever reason, but you know na that's what God is asking you to do. Actually, in any facet of life. Etong life verse ko, ito yung bagay na palagi nagpapaalala sa akin. Every time na I know na God is asking me to do something, tapos andun yung may something na nag-hold back sa akin. It can be found in the book of Psalms, chapter 37, verse 23 to 25. Yan, habang buhay ko na dadalhin tong verse na to. The Lord directs the steps of the godly. He delights in every detail of their lives. Though they stumble, they will never fall. For the Lord holds them by the hand. Ang Panginoon ang magagabay sa atin. Once I was young and now I am old. Yet never have I seen the godly abandoned or their children begging for bread. Isang bagay lang po ang natutunan ko sa lahat ng pinagdaanan ko sa maiksi pa lang naman na buhay ko na 23 years of my life. Ang Panginoon, kapag dinala ka niya sa isang lugar at kapag sinunod mo yung tawag ng Panginoon sa buhay mo, kahit kailan, hindi ka niya papabayaan. Hindi ko sinasabi na magiging smooth sailing lahat, na hindi ka makaranas ng struggles or paghihirap. Pero kapag ang Panginoon ang kasama mo,
kahit kailan hindi kanya papabayaan. Kaya tandaan mo, hindi ikaw ang nakahawak sa Panginoon, siya ang nakahawak sa iyo. Sabi ng verse the Lord guides them by the hand. Ang Panginoon ang may hawak sa iyo. So, kailangan mo lang sumunod sa Kanya. Mm-hmm. And Andrew, ito pag-usapan natin yung medyo look forward tayo, mag-move forward tayo. In the future ba, kapag ikaw ay nagkaroon na ng sariling pamilya mo, i-consider mo rin ba na mag-adopt or mag-foster care din? Most definitely. Ayun. Most definitely. Mm-hmm. Grabe, no? Grabe, talagang passing on. Yes. Kung ano yung nakita nila sa parents nila, talagang gagawin din nila. And kitang-kita naman evident kasi ngayon nga sa church nyo, meron kayong 15 ba na foster counts, more or less. So, pwede mo i-share sa amin paano yung dynamics ng mga ginagawa nyo sa mga batang ito. So ano po, dahil yung house namin tsaka yung church isang compound lang. So everyday magkakasama kami. Sa church din namin may court, so madalas sila din yung kalaro namin. So kumbaga para kaming isang malaking pamilya talaga din kami sa church. Kasi sa church kami, yung family namin. Tapos yung mga pastor namin, yung mga houses nila doon lang din sa church. No, so isa talaga kaming malaking pamilya doon, and I'm so grateful for the Lord sa church namin kasi not just yung mga pastors pero yung mga members, every time po kasi na meron kaming bagong kid na kukunin from an institution sa church namin, syempre inaano sa amin, we introduce to the church every service kung sino yung bago, and then voluntary, we ask, sino gusto maging ninong or ninang neto? O tatay yung magulang netong So, lahat sila ngayon, pati yung 1, 2, 3, tatlong bago namin kids na we just got a month or two ago. Lahat sila meron ng ninong at ninang. So, isang malaking, yung dynamic ng isang malaking family talaga kami sa church. Talagang andun yung kanilang passion to care sa mga orphans, sa mga kabataan. And the support. Oo, yung support din para sa ating mga kabataan na talagang naghahanap ng kalinga ng isang pamilya. Kung kanina, Andrew, in-address mo yung mga magulang, mga pamilya ng iyong message, no, if they have this desire na mag-adopt. Ngayon naman, para naman sa ating mga kaagapay na adopted, nasa isang pamilya, ano naman yung pwede mong iwan sa kanilang mensahe or words of encouragement naman sa kanila? Sa akin po, ang gusto ko lang iwan na message sa kanila is you're in that family and God placed you in that family for a purpose and for a reason. No, so hanapin mo yung purpose ng Panginoon. Bakit kanya nilagay specifically diyan sa family na 'yan, no? And sa mga kaagapay natin na kung nanonood ka man tapos hindi ka pa-adopted or you long to be adopted, God has His perfect timing in everything. No, patuloy lang na magtiwala sa Panginoon. And again, dun sa mga kaagapay natin na adopted members ng family, na-experience mo na yung pagmamahal ng Panginoon and yung pagmamahal ng pamilya, yun din yung ibahagi mo sa iba. How you experience God's love through those people. Remember that all of us are just a channel of God's love and blessing. So be that channel of love and a blessing that God intended you to be. Yes. Wow. Very well said. Yeah. Grabe yung encouragements niya, no? Yung words of encouragement niya sa ating mga kaagapay. And as we wrap up, Kael, sa ating topic ngayon, ikaw, ano ang personal takeaways mo? Grabe, napaka-insightful ng discussion. I have learned a lot. Parang sabi ko, kasi ako, personally, naalala ko, naging foster child ako. May nag-sponsor din sa akin. Kasi, syempre, hindi naman ganun kaganda yung buhay, hindi naman ganun kami karangya. So, I need someone na mag-support sa akin personally. So, mayroong isang foundation sa amin. Tanda-tanda ako, pumasok ako doon ng grade 3. Until college, pinaaral nila ako. Tapos, yung nag-sponsor sa akin is a Christian living in North Carolina. And then, parang nagkukwentuhan lang kami through letters. And, grabe yung desire ng heart niya to support me. Whatever yung needs ko, ibibigay niya. And, sana sa mga kaagapay natin,
kung sa tingin natin may mga tao nangangailangan at may kakayanan tayo, wag natin i-extend yung hand natin for them. Kasi, sabi nga ni Andrew, talagang we are created by God to be the channel of His blessings. So, kailangan maging vessel tayo of that blessings na hindi lang magi-stuck sa atin. So, personally, I was blessed and na-encourage din ako sa future, sa pagkakaroon ng family. Kasi may mga tao na hindi binabayaan ng anak, 'di ba? So, sana wag mag-stuck doon. Magkaroon sila ng desire sa heart nila to adapt, na magkaroon ng anak na makakasama nila. Kasi minsan ang tingin nila, gusto nila ng anak para may makakatulong, parang ginagawang parang labor, parang gano'n. So, wag sana baliin natin ang concept na yun. Kinukuha natin sila because we need to take care of them, to give them the love that they need. So, as a millennial, sana sa mga kapwa ko kabataan na nanonood at nakikinig sa araw na to, itong topic natin, wag niyong kalimutan na i-share sa mga taong may desire o may need na marinig yung kwentong ito. Huwag nating hayaan na mag-stuck lang to sa mga tenga natin. But of course, na i-share din natin to sa mga taong higit na nangangailangan, tulad nga ng sinabi ni Andrew. And I agree with that. Ako naman, ang personal takeaway ko dito, kitang-kita ko yung reflection ng pag-ibig ng Diyos sa pamilya ni Andrew. And tayo rin naman, mga kaagapay tayo rin naman ay tinawag lang din ng Lord na maging bahagi ng pamilya niya. And bago tayo maging kabahagi ng pamilya ng Diyos, tayo rin naman ay nawawalang mga tupa. Yes. 'Di ba? Pero tayo ay tinawag ng Lord upang maging part ng kanyang family. And tayo bilang mga naniniwala sa Panginoon, nagsuko ng buhay sa Panginoon, maging reminder ito sa atin na yung pag-ibig na nakuha natin, na-receive natin sa Panginoon, huwag tayong magdalawang isip, huwag tayong mangimi na i-share din ito sa ating mga kaagapay na nangangailangan. It's either they're adopted or magpo-foster care or kung ano pa mang mga tulong. Because we are called to be a channel of blessing sa ating mga kababayan, sa ating mga kaagapay. And ganun din yung ginagawa natin dito sa 702 DZAS. Kami lamang ay channel lang din ng blessing ng Panginoon upang makapagbahagi din ng kanyang mabuting balita through radio. And again, Andrew, we would like to say thank you, brother. for Thank you so sharing yung journey nyo of having a adopted sibling. And kami ay talagang nabibless. Kami ay inspired na kung sila nga na i-extend nila yung love na na-receive nila sa Panginoon, bakit hindi rin tayo? Correct. And maraming kaparaanan, 'di ba? Marami tayong pwedeng gawing paraan upang ma-share yung pag-ibig na ito and tumulong tayo sa maraming tao. Grabe. I'm so blessed sa story. Not only kay Andrew but sa buong Tika family. And sa church nila na ginagawa nila itong mga bagay na to. Kasi hindi nila kinikip sa sarili nila yung ganitong information. Kaya nga yung family ni sina Pastor James, sina Ate Isa, talaga yung program nila sa Family Matters, talagang dedicated for this kind of topic, diba? At napakaraming kailangang pag-usapan about adoption and foster care. Kaya lagi po kayong makinig ng Family Matters every Tuesday from 9:30 hanggang alas 11 ng umaga if you want to know more about adoption and foster care. So, yun talaga, Kael. Talagang nauubos ang ating oras. And ito na, kami po ay magpapaalam na. So that's it for this episode. Again, Andrew Tika, thank you for sharing Thank us. you so much po. Yes, for sharing us your legit insight. Marami kami natutunan and we believe ganun din po ang ating mga kaagapay. Dito na po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Salamat po sa pagsama sa amin sa radyo at maging sa online, pati dyan sa GCTV Signal Cable 185. Nagpapasalamat tayo sa tumulong sa ating broadcast sa araw po na ito. Hello sa ating mga kasamahan dito sa ating station na sina J-Bess, sina Jerry, sina Angge, si Raymond, si Wen, sina Brother Nats, sina Kuya Benjo, kay Kuya JV, at sa kaagapay natin sa Bukawe Transmitter site. Muli, ako po si Arwel Mendoza. At ako naman po ang inyong Kael ng Bayan, Kael Garcia. Until then, see you next Sunday para sa kwentuang hit Legit. Bye! Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.